Nagpaplano ka ba bumili ng sasakyan na iuutang? Panoorin mo muna to bago ka umutang sa bangko. Gandang araw po, ako po si RP ng Jim Depot. So, ipapaliwanag ko sa iyo papaano ako nakabili ng van na to nang hindi ako naglabas ng kahit 5 duling sa buwan na hulog sa bangko. Gamitin mo sa negosyo, pakita ko. So, tong van na to, inutang ko sa bangko. Yung monthly na panghulog ko dito, kinukuha ko doon sa mga bayad sa akin sa delivery. Tapos, pagka kailangan ko naman ng personal use, kunyari, kailangan ko buong pamilyang lakad, ginagamit ko din to, nilalagay ko lang yung mga upuan. May mga buwan, sobra-sobra pa talaga yung kinikita ng van na to para sa mga deliveries ng mga gamit ko. Yun, bali 5 taon kong hinulugan yung van na yon since 2020. Ngayon 2025, tapos na po ako, bayad na siya. At hindi po ako naglabas ng kahit 5 duling sa paghuhulog ng monthly na yon. So naging akin yung van na yon nang hindi ako nag-aabono. Pwede mong gawin to, kapatid, kung nagpaplano ka magkaroon ng sasakyan. Kasi sa totoo lang, marami naman nagsasabi na kailangan mo talaga sa pang-araw-araw yung sasakyan. Kaso, minsan napapasubo tayo doon sa mga utang na hindi natin kayang bayaran. So, ito, tuturuan kita, kapatid. Tuturuan kita paano ka magkakaroon ng sasakyan nang hindi mo kailangan bayaran. So, ito yung simpleng computation na maibibigay ko sa inyo kasi yun din yung ginagawa ng kaibigan ko. So, ngayon, yung kaibigan ko, nagtatrabaho sa Makati. So, araw-araw, nagko-commute siya, nagbabayad siya ng at least 200 pesos. Yun yung pamasahe niya araw-araw. 5 araw siyang pumapasok sa loob ng 1 linggo. So, naisip niya, mag-gano na lang ako, bibili ako ng kotse. Pero na-realize niya, nung bumili siya ng kotse, yung sweldo niya ang nagbabayad doon sa kotse, sa buwan-buwan. Ang tanong niya, papaano? Kung mawalan ako ng trabaho, saan ako kukuha ng pambayad ng kotse? So, ito yung ginawa niya. So, marami kayong matututunan dito. So, yung ginawa niya, nung nakautang siya ng kotse, ang monthly amortization ng kotse niya is almost 15,000. So, 14,800 pesos yung monthly amortization niya. So, ngayon, ang ginawa niya, nagka-carpooling siya. So, yung carpooling niya, para maging legal, pwede mo itong isali, it's either sa Grab, or kung ano yung mga apps na pwede magsakay ng pasahero. Okay? So, ginawa niya, mula Cavite City, papuntang Makati, may mga nakuha siyang 4 na tao na sasakay araw-araw sa kotse niya, papunta at pabalik. So ngayon, yung 4 na tao na yon, hindi na sila kailangang pumila sa bus. Mula sa bus, lilipat sa LRT o lilipat sa panibagong bus or jeep. So ito, rekta na. Mula Cavite City, diretsong Makati, ihahatid na mismo sa pinakamalapit na pwede pagbabaan ng opisina ng 4 na yun. Kung ako nagtatrabaho, mas gusto ko yun. Kasi hindi na ako mahirapan. Kahit matulog ako mula Cavite City, pagising ko na doon ako sa opisina. Pwede yun. Napaka-practical. Walang problema sa Cavite City kasi dito manggagaling yung terminal. Ang problema, kung naandun ka na sa Makati pag-uwi, sigurado ako marami kang kalaban sa sasakyan. So napaka-practical. So ginawa niya, naningil siya ng 200 pesos doon sa kada isang pasahero. So sa 4 na pasahero, 200 ang isa, times 4, 800 pesos isang araw ang kita niya. Diba? So, dahil sa Makati, 5 araw lang ang pasok. Usually, 5 araw lang ang pasok ng mga private companies na yon. So, sa isang buwan, usually, nasa 22 days. Nasa 22 days ang pasok ng mga tao. So, multiply natin. 800 times 22 days, lalabas 17,600. Yun yung kikitain niya, 17,600. Ngayon, ima-minus mo ngayon yung monthly amortization mo. Yung 14,800. So sa minus ng 14,800, may natira pang 2,800. Ngayon, ito yun. 2,800 lang ba ang kinita ng kaibigan ko? Hindi. Bakit? Kasi nung wala pa siyang kotse, nagasto siya ng 200 pesos din araw-araw. Papasok at lalabas. So ngayon, sa isang buwan or 22 days, ang gastos niya
200 times 22, 4,400 pesos. So, yung 4,400 pesos na yun, natipid niya. Parang kita na niya yun. So, ita-times natin niya ipa-plus natin niya sa 2,800 pesos, yun yung kikitain niya, 7,200 pesos. So, doon sa 7, alam ko, may magko-comment, saan yung gasolina? So, doon mo kukunin yung gasolina mo. So, ang nangyari dito, yung kaibigan ko, nagkaroon ng kotse. Matatapos niya yung bayarin na yon nang hindi siya naglabas ni singkunduling. Parang libreng-libre yung kotse na yun. Kasi tinumam, gagamitin niya yung papunta, gagamitin niya yung pabalik. Tapos, sa maganda niya, pagkakailangan ng pamilya niya ng sasakyan, pwede niya rin gamitin yun ng weekend. Diba? Libreng-libre. So, yun yung sinasabi ko ngayon, kailangan mo maging wais. Itong mga tinuturo ko sa inyo is base sa mga pinagdaanan at naranasan ko. At kagaya nung sinasabi ko, naranasan ng kaibigan ko. Ako kasi, okay, may negosyo ko. Hindi ako napasok sa trabaho. So ngayon, pinakinabangan ko yung van ko. Yung van ko na yon, niloan ko way back 2020 para nga kargahan ng mga deliveries. Kasi ang kagandaan ng van na yon, una, mas malaki siya kumpara doon sa L300 na van na puti. Pangalawa, honestly, yung L300 na van na puti, lapitin ng huli yan kasi alam ng mga nanguhuli na for commercial use yan. Di katulad yung van na yon, most of the times talagang iisipin nila for private use yun. Private use naman yon kasi nga under ng company ko. So sa company ko, yun yung pan-deliver namin. Tapos maganda pa niyan, pag pumapasok kami sa mga subdivisions, most of the time, may mga subdivisions kasi may bayad yung mga deliveries, especially pag gagamit mo is yung L300. Pero pag yung van na yun ang gamit namin, pag minsan hindi na kami nagbabayad. So kagandahan nito, yung business ko kasi is gumagawa kami ng mga gym equipment. So yung mga gym equipment, kasya doon sa equipment sa van ko yung ilang piraso. Kung konti lang yung order ng client, pwedeng yun na yung mag-deliver. Kung malaki naman at kailangan ng truck, usually kukuha kami ng truck pero hindi ganun kalaking truck. Mas maliit lang na truck. Kumbaga, yung package D, kunyari namin, yung package namin, kasya sa malaking truck. Pero ang kukunin ko, mas maliit doon para yung hindi kakasya, doon ko ngayon ikakarga sa van ko. Tapos, naniningil din kami ng delivery and installation. So, madalas talaga, sobra pa yung kinikita ng van na yon kumparado sa monthly amortization ko. So, ngayon, tapos ko ng hulugan, akin na ngayon yung van na yon. So, pwera pa doon sa meron ako sasakyan, yung sasakyan mismo, kumikita siya. Hindi siya parte lang ng kumpanya na walang bayad. So, another investment yun sa akin. As a matter of fact, pwede na naman ako kumuha. Or either, ibenta ko siya, tapos, yung perang mapapagkakitaan, akin na lang yun. Uutang na naman ako. Pero yung utang na yon, hindi naman ako ang magbabayad. So, kumita pa ako. Sipin mo, kunyari lang, Photon Traveler yan. Most likely, mababa na lang yung resale value niyan. So, hindi natin pagtatalunan yung resale value niya. Pagpalagay mo na lang, nakalahating milyon na lang. 500,000 kasi nakikita ko yung bentahan niya ngayon nasa around 700,000. 600 to 700,000. Mabenta ko man ng 500,000 yan. Saan nanggaling yung 500,000 na yan? Nanggaling ba sa akin yan? Pinaghirapan ko ba yan? Hindi. Pinaghirapan niya ng van ko. Kinita na ng van ko yan. So, nagkaroon ako ng van after 5 years or magkakaroon ako ng kalahating milyon sa loob ng 5 taon nang hindi ako ang nagbayad. So, yung mga kapatid, I hope, ngayon na nagpaplano ka sa buhay mo or meron ka ng sasakyan pero nahihirapan ka magbayad, isipin mo yung pinaliwanag ko kasi what if kung mawalan ka ng trabaho, sino magbabayad ng sasakyan mo? Ako po si RP ng GMD po. Magandang araw po.